Napakaraming tanong na hindi nasasagot tungkol sa kamatayan. Ano ba talaga ang nangyayari kapag ang tao ay namatay? Ang sakit na dulot ng kamatayan ay nakakawalang pag-asa, na gusto nating maniwala na mayroon pang ibang paraan upang ang ating mahal sa buhay ay hindi pa talaga namatay. Marubdob ang pagnanais natin na malaman ang katotohanan tungkol sa kamatayan at magkaroon ng kapayapaan pagharap natin sa libingan. May sinasabi ba ang Biblia tungkol sa kamatayan? At ang sagot ay matatagpuan sa pagkabuhay na muli ni Jesus. Ang mga Kristiyano ay may mensahe ng tunay na pag-asa. Ang libingan ay hindi pa ang katapusan. Ang mga namatay kay Kristo ay muli pang mabubuhay. Ayon sa Apokalipsis 1:18, ako'y namatay, at tingnan mo, ako'y nabubuhay magpakailan paman. At nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Walang tunay na pag-asa sa hinaharap sa kabila ng libingan hanggat hindi si Kristo ang ating sariling tagapagligtas. Ang sabi ni Pablo, 1 Korinto 15:16-18, sapagkat kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, si Kristo man ay hindi muling binuhay. Kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo'y nananatili pa rin sa inyong mga kasalanan. Kung gayon, ang mga namatay kay Kristo ay napahamak. Subalit upang maunawaan natin kung bakit niya sinabi kung ano ang kanyang ginawa, dapat nating maunawaan kung ano ang itinuturo ng Biblia tungkol sa kamatayan. Nang lalangin ng Diyos ang tao, hindi niya iniisip na may mamamatay. Ang lahat ay napakabuti. Walang kamatayan, kalungkutan at anumang sakit sa lupang ito bago nahulog sa kasalanan sina Adan at Eva. Dumating ang kamatayan sa sangkatauhan dahil humiwalay siya sa Diyos, ang pinagmumulan ng buhay at sa puno ng buhay. Henesis 3:19. Sinabi ng Diyos kay Adan, sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang ikaw ay bumalik sa lupa. Sapagkat diyan ka kinuha. Ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik. Ito ang susi sa pagkaunawa tungkol sa kamatayan at sa balak gawin ng Diyos upang mailigtas tayo sa walang hanggang pagkahiwalay sa Kanya. Sinabi ng Biblia na ang tao ay babalik sa alabok kung saan siya nagmula. Pansinin kung paano nilikha ng Diyos si Adan. Henesis 2:7. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa. At hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Maaari tayong maglarawan ng ganito, katawan plus hininga ng buhay equals kaluluwang buhay. O kung sa kamatayan naman ay ganito, kaluluwang buhay minus hininga ng buhay equals kaluluwang patay. Ayon sa Ecclesiastes 12:7. At ang alabok ay bumalik sa lupa na gaya ng una, at ang espiritu ay bumalik sa Diyos na nagbigay nito. Ito ang sharing binabanggit ng aklat ng Job. Job 27:3. Habang nasa akin pa ang aking hininga at ang espiritu ng Diyos ay nasa mga butas ng aking ilong. Iyan ang iniligay ng Diyos sa butas ng ilong ng lalangin niya ang tao. Ecclesiastes 9:5-6. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay, at wala na silang gantimpala, sapagkat ang alaala nila ay nakalimutan na. Ang kanilang pag-ibig, pagkapuot, at ang pag-ainggit ay nawala na. Maaari mong itanong, nasaan ang mga patay? Ayon sa awit 115:17, ang patay ay hindi pumupuri sa Panginoon, ni sino mang bumababa sa katahimikan. Job 14:10. Ngunit ang tao ay namamatay at ibinabaon. Ang tao ay nalalagutan ng hininga at saan siya naroon. Talatang 12. Gayon ang tao ay humihiga at hindi na bumabangon hanggang sa ang langit ay mawala. Siya'y hindi na muling magigising, ni mapupukaw man sa kanilang pagkakatulog. Nakasulat sa mismong salita ng Diyos na ang taong namatay ay nakahimlay sa libingan hanggang sa pagkabuhay na muli. Sa talatang 14, kung ang isang tao ay mamatay, mabubuhay pa ba siya? Lahat ng araw ng aking pagpupunyagi ay ipaghihintay ko hanggang sa dumating ang pagbabago ko. Talatang 15, ikaw ay tatawag at ako'y sasagot sa iyo. Iyong nanasain ang gawa ng mga kamay mo. Ang kamatayan ay isang pagtulog. Mapapansin mo na ginamit ni Job ang salitang tulog sa halip na patay, tulad din ng ibang manunulat sa Biblia. Daniel 12:2. Marami sa mga natutulog sa alabok ng lupa ay magigising. Ang iba'y tungo sa buhay na walang hanggan at ang iba'y tungo sa kahihiyan
at sa walang hanggang paghamak. Isa sa mga nakaaaliw na katotohanan sa salita ng Diyos na kapag ang tao ay namatay, siya ay tahimik na nagpapahinga, hindi ginagambala ng mga problema sa buhay, hanggang tawagin siya ng tagapagbigay ng buhay. Nakapagtataka ba kung higit na nais ng Biblia ang tulog kaysa patay? Mismong si Jesus ay tinawag ang kamatayan na pagtulog. Ginamit niya ang katulad ng paglalarawan sa kamatayan ng kanyang mahal na kaibigan, si Lazaro. Isang araw nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa ilog ng Jordan, nakatanggap siya ng mahalagang mensahe mula sa kanyang tatlong kaibigan sa Bethany, na si Lazaro ay may matinding karamdaman, subalit si Jesus ay nanatili pa roon ng 2 araw. Juan 11:11. Si Lazaro na ating kaibigan ay natutulog, ngunit ako'y pupunta roon upang gisingin siya. Sa talatang 12, sinabi ng mga alagad sa kanya, Panginoon, kung siya'y natutulog, siya'y gagaling. Talatang 14, kaya't pagkatapos ay maliwanag na sinabi sa kanila ni Jesus, namatay si Lazaro. Talatang 15, at ikinagagalak ko, alang-alang sa inyo, na ako'y wala roon, upang kayo'y sumampalataya. Gayunmay tayo na sa kanya. Sila ay pumunta sa Bethany kung saan nakatira ang pamilya. Habang sila ay parating sa syudad, si Marta ay patakbong lumapit sa kanya, umiiyak. Talatang 23, subalit si Jesus ay may panukala. Sinabi sa kanya ni Jesus, muling mabubuhay ang iyong kapatid. Sa talatang 25, sinabi ni Jesus sa ating lahat, Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, ay mabubuhay. Habang papalapit si Jesus sa libingan ni Lazaro, ang sabi ni Juan, sa talatang 35, umiyak si Jesus. Hindi siya umiyak dahil sa kaibigan niyang si Lazaro. Alam niyang bubuhay niya itong muli. Umiiyak siya dahil sa kalungkutang nararanasan ng mga kaibigan at ng mga mahal sa buhay, at para rin sa lahat ng makararanas pa ng ganitong kalungkutan kapag sila'y nawalan ng mahal sa buhay. Ang bato ay natanggal na, at si Jesus ay sumigaw ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka! Ayon sa talatang 43. Kaibigan, napakasayang araw sa tatlong magkakaibigan sa Bethany. Anong kasiyahan at katuwaan! Kaibigan, iyon ay isang tanging araw sa Bethany. Subalit iyon ay isa lamang maliit na larawan ng kaluwalhatian at kasiyahang madarama kapag si Jesus ay bumalik na at ang lahat ng libingan ng mga tumanggap sa kanya bilang tagapagligtas ay mabubuksan na at sila ay sasalubungin niya sa hangin. Unang Tesalonica 4:13. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang tungkol sa mga natutulog, upang kayo'y huwag malungkot na gaya ng iba na walang pag-asa. Talatang 16, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel, at may trumpeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Inilarawan ni Pablo ang detalye ng mga pangyayari kapag dumating na si Jesus. Ayon sa unang Korinto 15:51, hindi tayong lahat ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa talatang 52, sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trumpeta. Sapagkat ang trumpeta ay tutunog, at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo'y babaguhin. Sa talatang 53, at sinabi ni Pablo kung paano tayo mababago, sapagkat kailangan na itong may pagkasira ay magbihis na walang pagkasira, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Talatang 54, subalit kapag itong may pagkasira ay mabihisan ng walang pagkasira, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, ay mangyayari ang salitang nasusulat, ang kamatayan ay nilamon sa pagtatagumpay. Sa talatang 55, O kamatayan, nasaan ang iyong pagtatagumpay? Sinabi ni Jesus sa mga alagad na ang lahat ay ibabangon mula sa libingan. Juan 5:28. Huwag ninyong ipagtaka ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig. Talatang 29, at magsisilabas, ang mga gumawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na muli sa buhay, at ang mga gumawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan. Isipin itong pansumandali, kapag ang tao ay pupunta sa langit o sa impyerno sa kanilang kamatayan, bakit kailangan pang magkaroon ng pagkabuhay na muli ng mga banal at ng hindi mga banal? Bakit ginawa ni Jesus ang pahayag na ito sa kanyang pagbabalik sa ikalawa? Ayon sa Apokalipsis 22:12,
Ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Napakasimple. Kapag ang tao ay namatay, sila'y natutulog sa libingan at nagpapahinga sa kanilang mga gawain at kaguluhan hanggang si Jesus ay dumating. Anong dahilan ng kanyang pagbabalik? Siya ay babalik upang buhayin at muling makasama ang lahat ng mga tumanggap sa kanyang sakripisyo. Sa aklat ng unang Tesalonika 4:17, pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin. At sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Nakita natin na lahat ng naligtas ay magkakaroon ng perpektong katawan tulad ni Jesus, at sila'y tatanggap ng buhay na wala ng kamatayan. Binayaran ni Jesus ang ating kaligtasan at ang pagkatubos. Ang pinakadakilang regalo na maibibigay ng Diyos sa sangkatauhan ay buhay na walang hanggan, tagumpay laban sa kamatayan. Lahat ng iba pang regalo ay walang halaga kung wala ito. Nasa iyo na kung ito'y iyong tatanggapin. Ang iyong desisyon ay ang pinakadakilang desisyon na iyong gagawin. Ang iyong walang hanggang kapalaran ay depende sa desisyon mo. Ang walang kasing halagang regalo ng buhay na walang hanggan ay ipinangako sa lahat ng tatanggap kay Kristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. At ang kabayaran, isuko mo lamang ang iyong puso, pusong malinis at binago. Ang palalo mong puso ay nagbago sa paanan ng krus. Ginawa itong posible ni Kristo sa Kalbaryo. Ano pa ang dapat niyang gawin? Ang buhay na walang hanggan ay mapapasa iyo kung kailangan mo ito, sapagkat siya'y nabuhay. Mayroon tayong maningning na pag-asa, pag-asa sa kabila ng libingan. Maaari kang magkaroon ng kapayapaang ito, ng pag-asang ito, ng katiyakan ng buhay na walang hanggan, buhay sa kabila ng libingan. Kung kailangan mo ng katiyakang iyan, lumapit ka lamang sa ating Panginoon. Siya ay naghihintay.